Amen. Good evening sa inyo lahat. Good evening. And welcome po sa ating Night of Breakthrough. Sino dito, first day of fasting, talagang striving, talagang halos gumapang na, nagre-resist ang iyong flesh, So, I wanna congratulate you, First day is literally a stepping stone to go back, in this basic thing, of denying our flesh and dedicating our flesh, crucifying our flesh for Jesus. So, tonight as we start po, let's be in a manner of surrender. We surrender our hearts, our minds to Jesus, who can search our hearts, our thoughts, our soul. You allow Him, Lord, let this be your prayer, Lord, search my heart and know my anxious thoughts. Test me and point out anything that offends you. Let that be your prayer. Shikatayara barabaraba. Allow Him to search your heart. Allow Him i-flow niya yung puso mo, yung soul mo. Allow Him i-magnify niya lahat ng bagay na hindi galing sa Kanya. You allow Him, Lord, know my heart, know the status of my heart more than I know it. Lord, I allow you. Open heart, I make room for you. Search me from inside and out. Shikatayara baba. Oh, we offer you our hearts. Shikatayara rarara. Shikatayara baba baba. And Lord, we pray for focus, for full focus. Maraming distraction, Panginoon, that surrounds us. Marami, Panginoon, attacks from side to side, and even the enemy is trying to snatch us, our focus for you. Lord, help us to have this intense and full focus in your presence. Sa kabila ng trabaho, sa
kabila ng pag-aaral, sa kabila ng mga responsibilities sa loob ng tahanan. Lord, help us to fix our eyes on you. Shikatayarara. Oh, we need you like never before, God. Shikatayara bababa, we need you. More of you, more of you. We need you. Shikatayarara. We need you, Lord. Sumabay. Really desire for God tonight. Huwag ka lang makinig. Huwag ka lang manood. But really desire Jesus tonight. Wherever you are, sa kwarto, sa bahay, sa sala, sa biyahe, I don't know. But where you are right now is an extension of heaven. If you allow it, if you dedicate it, if you allow Him, if you open the door for Him, that place will be an extension of heaven. Shikayarara, we need you. We're desperate for you, longing for you. Ra
need you, Lord. I need you, Lord. You cry out before Him. We need you, God, like never before. You break all the pride and familiarity, Lord. Shia-ra-ra-ra-ra. We need you, God. Di namin kaya nang wala ka. We don't want to go back to our old life. We are yours. We are yours. We are yours. We are yours. We are your prized possession. We are your possession, Panginoon. What we have, all we have, comes from you. You are the source. And we owe you an endless grace. We owe you to bless your name all the days of our lives. We are yours. Our minds are yours. Our hearts are yours. Even our soul are yours. Our strength are yours. Our bodies are yours. And we give you, we offer to you everything, Lord. Shikatayara baba, sikarayarara. Shikatayara baba, sokoyo. Shiaralala. We are yours. Our present, yesterday, and our future belongs to you, Lord. Our future belongs to you. Everything that we have belongs to you. Even our breath, our life belongs to you, Lord. Our marriages belongs to you. Our children belongs to you. Our title, resources, possession, material possession, earthly possession belongs to you, Panginoon. We give you the highest praise. We give you the highest praise. We give you the highest praise. Give you the highest praise. We give you the highest praise. We give you the highest praise. Give you the highest praise. We give you the highest praise. Give you the highest praise. We 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 give you the highest praise. 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 You deserve it all. Worthy, worthy. Give
a praise. Our lives is a testament. Lord, our lives is an endless praise to you, Lord. We give you the highest praise. We give you the highest praise. We give you the highest praise. Pinupuri ka lang, pinupuri ka, pinupuri ka. Pinupuri ka, O Diyos. 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 Pinupuri ka. Ikaw lang ang pupurihin. Pinupuri ka, O Diyos. 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 Sa'yo lang kami sasamba. Sa'yo lang kami pupuri, luluhod. Kami ay sa'yo lamang. Kami ay sa'yo lamang. Kami ay sa'yo. Pinupuri ka, O Diyos. 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 Pinupuri ka. Ikaw lamang. Pinupuri ka, O Diyos. Pinupuri ka, O Diyos. Pinupuri ka. Ikaw lamang. Pinupuri ka, O Diyos. Pinupuri ka, O Diyos. Pinupuri ka. Ikaw lamang. Kami ay sa'yo. Lord, we owe you a praise, Panginoon, even in the midst of suffering, even in the midst of unknown, kahit sa gitna ng pagsubok, Panginoon, ng karamdaman. Lord, we owe you and you deserve, you are worthy of all the praises. More than the songs, more than these words, Panginoon. You deserve a highest praise. Our lives is an offering to praise you. Our lives, Panginoon, is to offer you an endless praise. Lord, come and saturate our lives. Lord, come in every corner of our lives, Panginoon. Ikaw ang umupo. Ikaw ang nakaupo sa trono ng aming puso, ng aming isip, ng aming kaluluwa. Lord, we are your possession. We are your prized possession. Lord, we praise you. And we glorify your name.
This is our worship. In Jesus' name. Amen and amen. Amen. So, praise God, no? Sino dito, no? Grabe ang love at presence, power ni Lord, no? Nag-overflow. Amen. So, ngayon, no, we are starting and literally umaapak tayo, no, sa realm of crucifying our flesh, no? Kasi pag sinabing fasting, prayer and fasting, pag seek first, no, it's not a self-serving, no? Pag sinabi mong self-serving, it's not a self-serving seeking, no? Pag sinabi kasing self-serving seeking, no, ako, isa yan sa sinirepent ko, no, for the past few years na nagsisik first ako. It's been my 11 years, no, of seeking. I think 12 years na siya. Magta 12 years din ako sa pananampalataya this year. And isa yon sa parang nirepent ko na, Lord, more on yung mga naging seeking ko for the past few years is a self-seeking. Pag sinabi mo kasing self-serving seeking, no, yung pagpasok pa lang, no, ng seek first, meron ka na in mind ng mga ipagpe-pray mo, no, or kaya meron ka ng list, no, ng mga prayer request mo or things na, Lord, ito yung gagawin ko, ito yung tong plano ko sa family ko, ito yung plano ko sa career ko, ito yung plano ko sa personal ko, sa relationship ko sa'yo, sa discipleship, no, para ka merong long list, no, na parang ipapa-approve mo na lang siya kay Lord, no, na nagsisik first tayo, para tayong nagpapa-approve na lang kay Lord, no, Lord, ito na yung blueprint ko, Lord, ito na yung master plan ko, na Lord, ito na yung gusto kong mangyari for my 2026, no, and this is the time, no, that we are literally hindi lang nagre-repent but also gusto natin, Lord, i-hit yung puso mo sa seeking namin, because when we are seeking, no, for some of you here, first time nyong mag-seeking, no, yan si Sam, si Aaron, no, sino ba to, si Akiya, no, so mostly talagang first time or ilang you are not get used to it, no, pero ito din yung masasabi ko na there's no room for familiarity each year, no, kaya ngayon sabi ko sa 12 years ko na siyang ginagawa. Sa community nila, Janelle, wow, praise God, thank you, Ja, for inviting Akiya. Hello Akiya, welcome, no, sa ating Seek First, no, grabe naman, youth to, no, bebe, grabe ang mga youth, no, yan din talaga ang heart ni Lord for the next gen, no, kayo din, no, ma-enjoy nyo din yung privileges of, only access, no, sa presence ni Lord, amen, so, welcome Akiya, tama ba pag-pronounce ko, no, Akiya, tama ba, Ja, so, yun, so there's no room for familiarity, no, I don't know ilang years nyo na rin kayo nagsisik first, no, pero yun yung isang binasag ni Lord, it's not a self-serving seeking, na si Lord yung parang mag-a-approve na lang sa plano mo, na dapat ikaw yung talagang, Lord, ano bang plano mo for me, no, yung naka-ready yung notebook mo, naka-blanco siya, para isulat mo. At hindi para yung nasulat mo na, tapos Lord, pakiano na lang, apply na lang ng blood mo. Or kaya Lord, i-ano mo na lang, i-anoint mo na to yung mga plans ko. No, hindi po siya ganun. No, yun yung matinding alignment na ginawa ni Lord. No, when we say seeking, it means no, to seek Him, to seek, no, His will, to seek His plans, to seek His ways. No, kaya nga ako, parang sabi ko nga, Lord, parang end of December, parang wala akong gusto for 2026. Hindi ko siya masulat. Parang wala, kahit din, nagkaroon ako ng puso planner. Itong puso planner. Parang Lord, kahit sa goals, wala akong mailagay. Kahit sa vision board, wala akong maisulat. Kasi parang, Lord, hindi ko alam, ayokong magsulat ng sarili kong vision.
na hindi galing sa'yo, na hindi ko pa naman nasisik ka, na hindi pa naman ako tumutungtong, hindi pa naman ako umaapak, no, sa realm of seeking you. And dun binasag ni Lord, no, yung minsan or most of the time, no, na nagiging kasalanan nating mga Kristiyano, no, na we tend, no, to bypass the Lord, no, nababypass pala natin si Lord kasi the way tayo na yung nagpaplano without seeking Him, no, kaya nga dapat hindi mo ma-disorder yan, no, seeking bago ang planning, no, hindi mo pwedeng i-disarrange yan, i-disalign yan, no, kasi hindi magiging establish ang isang plano, no, na hindi mo muna na-inquire, na-consult, at na-seek, no, sa ating Panginoon, no, kaya nga tayo, we are literally soaking, no, bumababad tayo, ngayong seeking, no, yung 26 days, no, kung mapapansin nyo po, no, in-announce na din po natin yan, December pa lang, sinasabi na namin sa inyo, enjoyin nyo na ang feasting, enjoy time with your family, yung mga celebrations, no, mag-appear kayo, may mga invitation ng mga friends, may mga invitation ng mga relatives, be there, no, show up, no, serve them, no, give gifts to them, no, celebrate with them, no, pray for them, no, or lead them to prayer, no, kasi ang mangyayari po, no, this January, no, sana nabigay na natin, no, we are literally available to people, meeting their needs, praying for them, to bless them, mabigay ng regalo, no, magpakain, bumisita, no, pero sana po this January, i-dedicate mo to kay Lord. Literally, Lord, I'm making a room for you sa calendar ko. Walang tapon, January 1 to 31, lahat sa'yo, Panginoon. Yung 26 days, Panginoon, literally sa'yo siya. It's not a self-serving seeking na, Lord, kasi sa day 1, ito yung pagpe-pray ko. Wait lang, Lord, day 1, personal. Day 2, ministry. Day 3, discipleship. Day 4, ganito, ganyan, ganyan. No, hindi po siya about self-serving seeking. No, yung literally na each day, nung 26-day prayer and fasting na to, Lord, I'm willing to listen. Lord, I'm willing to sit and pause. Panginoon, I'm opening my Bible. For 26 days, no, consistent akong nagbabasa at nagde-devotion. Nagbabasa ng Bible at nagde-devotion. For 26 days, consistent akong nagpe-pray. For 26 days, consistent ako nag-show up sa secret place. For 26 days, no, consistent ako nakikipag-usap at communicate sa iyo, Panginoon. No, it's not about routine, ritual, or ceremony. But mamaya, clearly, no, ibababa sa atin what is the very heart of seeking. No? So, ngayon dito po sa seek first natin, don't miss, no? May different way po tayo. Hindi po yung kung paano si Lord sa akin, ipapattern nyo rin po yung sarili nyo sa akin, no? You have to really, you are uniquely and wonderfully made by God, no? Ako, the way I seek talagang, parang 5 hours talaga na, I don't know, it's up to you kung saan ka nililid ni Lord. Ang importante po dito, wag mo i-box si Lord. No? Kahit sa biyahe, no, mangungusap siya. No? Kahit sa trabaho, no, na vacant ka, no, na break time mo, mangungusap siya as you make room for Him. No? Ilaban mo. Sabi mo nga sa chat, ilaban mo. No? Ilaban mo tong seek first na to, yung 26 days, no? Ilaban mo, no, yung word ni Lord sa'yo. Ilaban mo yung plano ni Lord for you this 2026. Ilaban mo, no, yung plano ni Lord sa family mo. Ilaban mo, no, yung directions and plans and ways niya for you this year by seeking and prayer and fasting, sitting at His feet. Amen? So, ang ating pong magiging theme for this seek first po, no, is master the basic. So, I don't know, no, kung naabutan nyo po way back 2022,
nagkaroon tayo ng series na yon entitled Back to Basic. So, napanganak po yung word na yon nung panahon po na nangihina po yung life group. Literal na, hindi lang yung life group, yung leaders, yung mentors mismo. Ako, si Kuya John, no? And ako nun, plain and vulnerable and transparently ko naman sinasabi sa inyo kapag may pinagdadaanan ako. So at that time, nandun ako sa point of backsliding at talagang I want to give up. Talagang gusto ko nang umalis for the love of God, for the love of the church, for the love of people. And isa yun sa binaba ni Lord na word na back to basic. So yung back to basic, tinuruan tayo na mahalin yung mga basic things that will make us strong in our Christian life, in our relationship with Jesus. At ano yung mga basic na yun? No other than the Word of God, the Bible, prayer, devotion, worship, fellowship with the Holy Spirit, life group and church, discipleship, no, and serving others. So ngayon, nung December 2025, nung enlarge conference, is nagulat kami, may nagkaroon ng confirmation doon about mastering the journey, mastering the basic. Oo, yun naman yung naging parang approach nun. Pero lahat yon mas lalong in-intensify at mas lalo niyang sinil na si Lord, seryoso siya for us. Na alam naman na natin yung basic, but it's time for us to master it. No? Kung sa trabaho nga, expert ka eh. 'Di ba? Sa Excel, alam mo lahat ng formula. No? 'Di ba? Sa keyboard, alam mo lahat ng shortcuts. No? Sa office, alam mo lahat, no, na ma-master mo na yung task na yan. Sa bahay, na ma-master mo na mag-multitask. No? Sa pag-aaral mo, na-master mo na gumawa ng PowerPoint. No? Na-master mo na yung research. Kung kaya natin ma-master yung mga bagay na yon, bakit hindi po, no, sa ating relationship sa Panginoon? Amen. We are called to master it. Kung professional ka, no, sa particular na ano na yan, na field na yan, bakit hindi po sa ating Panginoon? So we are called, no, as a life group to master the basic. Mastering the basic, no. So yan po sa Hebrew 6 verse 1, sabi po diyan, let us live elementary teachings about Christ and go on to maturity. Now it's time for us, no, to step up and also to make a step out of our comfort zone, out of our conveniences, no, our kung ano yung mga nakasanayan na natin, old habits, old lifestyle. No, it's time for us to step up, no, into a level of maturity in Christ. So, ang tinding challenge at hamon po ito sa atin this year, but there's no other way. No, wala nang ibang daan pa. If you want to grow, in your relationship with Christ, if you want to grow as a disciple of Christ, there's no other way. No, than to leave your elementary teachings and go on to maturity. Amen. So, sa mga susunod na Mondays ng January, every 7 p.m. po, we will meet. And mastering the basic. For this week 1, i-discuss ni Kuya John ano yung mamasterin natin. Not just this week. I pray and I declare in the mighty name of Jesus Christ, this is not just a 1 week. This is not just a one month. This is not just a 1 year. I pray and I declare from this day forward. Amen. So let's start po, no? Tawagin ko po si Kuya John. Go, mahal. Yun ang mahal. Baka may issue tayo. Ayan, amen. Palakpakan natin si Lord. Ayan. Oh, ganda ng ano ko.
Ayan, no? So, tama yung sinabi ni Ate Anyo kanina, no? Ayun, yan. So, tama yung sinabi ni Ate Anyo kanina na talagang for those who are seeking the first time or kahit pang ilang beses mo na tonight no magse-seek or this 2025 pang ilang seek first mo na pang ilang first mo na tong seek first this 2026 no. It is very important for us to really go back, 'di ba, sa basic. And ang isa sa pinababalik sa atin ni Lord tonight is for all of us to go back to the secret place. Ang ganda ng sinabi ni Coach Dean kahapon, no? Medyo babaran ko lang to ate, okay lang ba? Mga hanggang 12:30 tayo dito hanggang Tuesday. Okay? Ang ganda ng sinabi ni Ate An tuloy, ni Coach Dean kahapon na talagang may something special ba about sa January 1, 'di ba? Kasi parang ang ganda ng realization na ano no, na binigay ni Lord kay Coach Dean na totoo nga no, if you will be treating January 1 just like an ordinary day, wala naman talagang special doon. Pero as Christians, as us, as a disciple of the Lord, no, parang ang sarap sa feeling na merong January 1. Bakit? Kasi parang meron kang reset button, no? And sad to say, marami pong mga Kristiyano hindi ginagrab yung opportunity na yon. No, hanggang ngayon, it's already 2026. They have known the Lord for how many years, but they haven't grabbed the opportunity that God has given to them to reset, 'di ba? Binibigyan ka ni Lord ng matinding opportunity ngayon to go back, 'di ba? To basic, 'di ba? At hindi mo 'yan ikaka-degrade. Grabe naman, kuya. 8 years na ako kay Lord, ngayon mo ako papabalikin sa basic. Gusto ko nga ma-promote eh, 'di ba? Gusto ko nga maging leader eh, 'di ba? Pero alam mo, no, nakikita ni Lord if you already mastered the basic before ka magkaroon ng spiritual promotion. No, and tonight, hindi ako galit tayo, explain ko lang, okay? And tonight, no, the Lord is calling us to go back to basic. And first, this week, no, the Lord is calling us to go back to our secret place and to master our intimacy with Jesus. No, ang ganda lang kasi ako yung inassign dito ni Ate Anyo kasi I know the feeling, 'di ba, of not being intimate with Jesus, 'di ba, and still serving him, 'di ba? Kasalanan ni Ate, hindi joke lang. Okay? So, may tanong ako sa inyo, no, to those who are ministering, 'di ba? Or to those who are consistent sa pag-attend sa church, 'di ba? Pag-attend sa life group. 'Di ba, ate, grabe, di ako uma-absent or kuya, di ako ma-absent ha. 'Di ba? Kapag sinabi mong tara dito, let's minister, pupunta ako at ano, i-assist kita to minister people. 'Di ba? Yes, that's really possible. 'Di ba? That you're attending church, attending life group, ministering to people. 'Di ba nung Bless the City nandun ka, 'di ba? Muntik pa ako makuha na ng pera ng mga bata, 'di ba? na nag ano, na lumalapit-lapit, 'di ba? Pero pwede mo lahat gawin 'yun, but if you're distant kay Lord. Ibig sabihin ng distant, napakalayo ng puso mo kay Lord. Ang layo mo kay Lord personally. 'Di ba? Grabe ka kumanta ng worship song every Sunday. 'Di ba? Grabe ka mag-serve sa ministry kahit 2 hours lang yung borlogs mo, go ka pa rin. 'Di ba? Grabe ka umattend ng ano ng ng prayer works. Yan, 'di ba? Kahit 1 hour na lang work mo na, attend ka pa din. 'Di ba? Pero deep inside, pag uwi mo, pag mag-isa ka na lang, parang ang dry. 'Di ba? Parang routine na lang 'yung nangyayari, 'di ba, sa buhay ko. 'Di ba? Kilala mo naman si Jesus. Yes, you know Jesus. 'Di ba? But you're not really with Jesus. Kilala mo siya, pero wala siya sa puso mo. Wala siya sa buhay mo. Hindi siya nakikita sa lifestyle mo. No? But don't worry, 2026 ay binigay sa atin ni Lord. Okay? Hinayaan tayo ni Lord to cross 2025 to 2026. Okay? For us to have a new chance and grace to go back to our secret place. Amen? Type mo nga sa comment section na go back. 'Di ba? Go back. 'Di ba? Basahin ko po, no?
Matthew 6. Ayan, papasuyo ako ng verse at yan. Basahin natin lahat. Guys, if you have your Bibles with you, Matthew 6 verses 5 to 18, no? Bear with me lang, guys. Medyo mahaba-haba ito, pero um, please open your Bibles and sabayin niyo ako no matter what version you have. Verse 5, when you pray, don't be like the hypocrites who love to pray publicly on street corners and in the synagogues where everyone can see them. I tell you the truth, that is all the reward they will ever get. But when you pray, go away by yourself, shut the door behind you, and pray to the Father in private. Then your Father, who sees everything, will reward you. When you pray, don't babble on and on as the Gentiles do. They think their prayers are answered merely by repeating their words again and again. Don't be like them, for your Father knows exactly what you need even before you ask Him. Next po. Pray like this: Our Father in heaven, may your name be kept holy, may your kingdom come soon, may your will be done on earth as it is in heaven. Give us today the food we need, and forgive us our sins as we have forgiven those who sin against us, and don't let us yield to temptation, but rescue us from the evil one. Verse 14. Yan. If you forgive those who sin against you, your heavenly Father will forgive you. But if you refuse to forgive others, your Father will not forgive your sins. Grabe yan. And when you fast, don't make it obvious as the hypocrites do, for they try to look miserable and disheveled, so people will admire them for their fasting. I tell you the truth, that is the only reward they will ever get. But when you fast, comb your hair. Parang ganito, guys. So, comb your, joke lang. Comb your hair and wash your face. Diba? Then no one will notice that you are fasting except your Father, who knows what you do in private. And your Father, ganda nito, who sees everything, will reward you. Ang ganda. Palakpakan natin yung salita ni Lord. Amen, no? Ang ganda. No? Amen. Ayan, ayusin ko lang ang aking screen pala. Yan. Okay? Yan. Okay, so ang sabi dito, no, sa Matthew 6:6, sabi doon, when you pray, go into your room, close the door, and pray to your Father who is unseen. 'Di ba? Hindi sinabing if you pray. Sabi when you pray. Bakit? Kasi yung prayer and intimacy, hindi siya optional. 'Di ba na depende sa iyo ha kung magpe-pray ka, pero kapag magpe-pray ka, punta ka sa kwarto mo, hindi ganoon. Okay, sabi, mag-pray ka, pumunta ka sa kwarto mo, close the door at mag-pray ka sa Diyos Ama. 'Di ba? Hindi 'yun optional. Hindi siya parang extreme. 'Di ba? Grabe naman kuya kapag magpe-pray ako dapat intimate, 'di ba? Parang ang extreme naman hindi po. That is one of the basic things that the disciples of the Lord should do. Okay? May binabasa akong book, no? Mag-1 year ko na pala siyang binabasa, hindi ko pa siya natatapos. Sorry na. Okay? Ang sabi doon is, yung mga tao na nakikita ang prayer as radicalism or yung fasting as radicalism ay yung mga taong hindi naintindihan yung mga basic. Bakit? Prayer is not radical, but prayer is basic. Fasting is not radicalism, but fasting is basic. Bakit? Basic instruction siya na binigay ni Lord. Ang ganda, di ba? No? Prayer and fasting is not radicalism, but it is basic. No? Explain ko to ng maigi, guys, so that we will be understanding really well. Kung ano yung sinabi ni Jesus dito na, when you pray, go into your room, close the door, and pray to your Father who is unseen. Kuya, wala akong room, di ba? So, di ako makapag-pray. Mamaya explain ko. Okay? Hindi nga ako makapag-senti, di ba? Kasi wala akong room. Mamaya explain ko yan. Okay? Sabi dito, when you pray, go into your room, shut the door, and pray to your Father who is in secret or who is unseen. Di ba? So, eto, no? Hindi sinasabi ni Jesus dito yung location. No? Hindi, kunyari, may inipresyo si Lord na prayer habang nasa jeep ka, papara ka ba para pumunta ka pa sa room?
Hindi na. Okay? So, ito kasing Matthew 6, may kino-combat dito si Lord. Okay? May binubunggo. Okay? Binubunggo niya dito, Alan, yung religious performance ng mga Pharisees. Okay? Yung mga Pharisees or yung mga aral sa salita ng Diyos, okay, or sa law, okay, capital L, okay, nagpe-pray sila so that they can be noticed. Parang extravagant show. Okay? Para purihin sila ng tao. Parang, wow, nakapikit si Ramon. Nagpipray yan. Parang ganun sila. Okay? Wow, nakaganon yung kamay ni Ramon at nakapikit. Tas lumuluha siya mga 2 drops per 1 minute. Nagpipray yan. Parang ganun sila. Okay? Ganun yung ginagawa nila sa prayer. Ganun yung ginagawa nila sa fasting. Okay? At ang sabi doon ni Jesus, dahil nga pinapalakpakan sila ng tao or na-amaze sila sa tao, na-amaze sa kanila yung tao, yun lang yung reward na makukuha nila sa pagpipray nila at pag-fast nila. Ibig sabihin, no, never i-honor ni Lord yung prayer na mali yung motive. Nagpipray sila, kuya grabe, nagpipray naman sila. 'Di ba? At talagang nakapikit, 'di ba? Lumuluha, 'di ba? Pero nakikita ni Lord, no? Sabi doon, and your Father in heaven who sees everything, will reward you. Pero sila, no, nakikita ni God yung motive nila. 'Di ba? Kaya I tell you, God will not honor that kind of prayer. But tayo, no, we are called to have kingdom prayer. Okay? Kingdom prayer. Ito yung sinabi ni Jesus. Number 1 is go into your room. Yung nasa verse lang din. Okay, himayin ko lang. Okay, go into your room. No? So, sa culture before or sa Jewish culture, pag sinabing room or yung personal room mo, okay, ito yung pinaka-private place mo, okay, sa loob ng bahay nyo. Okay? Sarado ang mga bintana, walang makakakita sa yung tao, even your parents, even your spouse, even your um ano ba yung mga children. Okay? So, ang tinuturo sa atin dito ni Jesus, kaya nga sinabing go into your room is, anak, step away from distraction. When you want to commune with me, kung gusto mo akong kausapin, no, kung gusto mong makita ko yung contents ng puso mo, 'di ba? Step away from distraction. Step away from validation. Bitawan mo muna yung cellphone mo. Tanggalin mo muna yung bumabagabag sa puso mo. Huwag mo munang isipin yung pinoproblema mo ngayon. Huwag mo munang isipin ko ano yung lulutuin mo ng hapunan. Huwag mo munang isipin yung mga deliverables mo sa work. Go into your room. 'Di ba kanina gina-joke ko, "Naku, kuya, wala akong room, hindi ako makapag-pray." 'Di ba? Pag sinabi ni Jesus na go into your room, you step away from distraction. You step away from validation. Amen? No? So whenever you pray, sana no hindi distracted yung puso mo. When you pray, it is like literally ikaw, 'di ba? Kausap mo face to face si Jesus sa isang private place. Parang executive meeting 'yan. 'Di ba? Hindi hahayaan ng CEO na marinig ng ibang tao yung meeting yung dalawa. Ganun siya. Go into your room. Number 2, shut the door. Shut the door. Hindi ka lang pupunta at papasok sa room. 'Di ba? Isasarado mo rin ang pintuan. Okay? Meaning nun, no, yung prayer mo, dapat intentional ka. Okay? I tell you, walang naka-encounter kay God, no, or walang naka-meet kay God accidentally. Ulo, ano lang ako, natalapid ako, tapos, na encounter ko si God. Hindi. Okay? Again, no, our Father in heaven who sees everything. No, so hindi pwede na yung 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 puso natin ay hindi intentional tapos mamimit natin si Lord. Mamimit natin si Lord if we are intentional to meet God. Pag sinabing close the door or shut the door, no, tanggalin mo yung outside distraction, 'di ba? Nasa loob ka na ng room, 'di ba? Hubarin mo yung ego mo, 'di ba? Hubarin mo yung opinion ng ibang tao about you, about prayer, about whom you are praying to. Kasi possible na marami nang nag-discourage siya noong 2025, pa-pray-pray ka pa, wala naman nangyayari. Tingnan mo yung nangyayari sa pamilya mo paulit-ulit.
Dati nung di ka naniniwala kay Lord, dati nung nasa ganito tayong sitwasyon, wala namang nangyayari sa pamilya mo eh. Pero tingnan mo, na nagpipray ka, ang daming nangyayari sa pamilya mo. Possible yun yung tumatakbo sa isip mo while you're praying. But Jesus says, shut the door. But Jesus says, shut the door. Ang tagal mo na pinagpipray ang work na yan. 3,000 na applications na yung sinend mo. Di ba? Pero ang sabi ni Jesus, subarin mo yung ego mo, ako ang magbibigay sa'yo ng work. Hindi dahil sa galing mo, hindi dahil sa achievements mo, um, hindi dahil sa abilities mo, no, but it is I, your God, who will provide for you. Amen. Shut the door. Number 3, pray to your Father. Ito yung pinakapuso ng text. Okay? Ito yung pinakapuso ng text. Okay? No? Lagi nating tatandaan, guys, that prayer is not performance. Hindi kailangan ni Lord ng mga words na malalalim. Hindi kailangan ni Lord ng mga English terms na ikaw mismo hindi mo naintindihan kapag binabanggit mo. 'Di ba? Hindi kailangan ng prayer na hindi kailangan ng prayer na talagang magiging performance siya sa mata ng tao. At magiging performance din siya sa harapan ni Lord. But prayer is your relationship with the Lord. And even minsan, no, ang prayer po, hindi siya nagre-require ng words. Prayer is sometimes listening to God. Prayer is sometimes you letting God, no, seek your heart. Lord, search my heart. Then be quiet for a few minutes. Prayer din po yun. No? Bakit kasi ganun ang relationship natin kay Lord? 'Di ba? Again, kapag nagpi-pray tayo, hindi tayo nag-i-aim na marinig tayo ng audience, 'di ba? And si God, hindi natin siya audience. 'Di ba? God is our Father. And yung mga father, no, they really don't reward acting. 'Di ba? Nagre-respond sila saan? Sa intimacy. Nagre-respond sila saan? Sa relationship. 'Di ba? Sa lalim, 'di ba? Sa quality, 'di ba, ng relationship nyo ni Father. Amen? No, so you commune to the Father. Go into your room, shut the door, pray to your Father. Amen? Number 4, who is in secret? Okay, who is in secret? Kuya, sa mga secret places lang ba makikita si Lord? Hindi. No? And hindi rin siya absent sa mga hidden places. No? Sabi doon, and your Father who sees in secret will reward you. No? So yung reward, hindi siya yung applause ng tao na, ay grabe, nagpipray si Paul. Grabe si Victor, nagpiprayan siya. Diba kasi laging nakapikit? Hindi, diba? Singkit lang si Victor, kaya hindi siya na nakapikit palagi. Okay, huwag kayong racist. Okay? No, so, sabi doon, hindi applause ng tao magiging reward natin. No, but ang pinaka-reward natin kapag nag-pray tayo, alam niyo kung ano, intimacy natin kay Lord. No, yung reward mo, lalalim kayo. Lalalim ang relationship mo with the Lord. Ang pinaka-reward mo, hindi yung sagot sa prayer mo, pero magkakaroon ka ng spiritual clarity. Ang reward mo, di ba, kapag nag-pray ka, hindi yung mga kasagutan sa panalangin mo, pero bibigyan ka ni Lord ng authority to heal, bibigyan ka ni Lord ng authority to cast out demons in His name, bibigyan ka niya ng power. Aside pa yun, bonus na lang yun. Yung kapag binigay ni Lord yung promotion, binigay ni Lord yung breakthrough sa finances, yung binigay ni Lord yung breakthrough sa sa family mo, sa relationship mo, sa discipleship, sa intimacy mo sa Kanya, bonus na lang yun. Pero ang pinaka-reward is you, di ba, having the opportunity to talk to Jesus. Is you being intimate with Jesus. Ikaw pa lang nagko-commune kay Jesus. Di ba yun yung pinaka-reward mo? Meron tayong privilege ngayon to communicate to Jesus. Amen? No, what God forms in private, He releases in public. No, kaya pinagko-connect talaga ni Jesus ang prayer and fasting, 'di ba? Because what you deny publicly, no, must be cultivated privately. 'Di
'Di ba? Kapag ginawa mo yung prayer and fasting in private, 'di ba? Or in secret, it will align your heart so that God can move openly. 'Di ba? Makikita ng mga tao, 'di ba, yung ginagawa sa ni Lord because 'di ba, you have communed to him and you have fasted secretly and in private. 'Di ba? In short po, no, if you want to to have God move through you openly, 'di ba? Kailangan mong makipag-date sa kanya faithfully in secret dahil ino-honor ni Lord 'yun. Amen. No? If you want God to move through you openly. Ang ganda nga ng word kahapon ni Coach Dayan, no? We will be making room this 2026. Tama na muna ikaw. Tama na muna yung efforts mo. Ang pinaka-effort mo lang na gagawin this 2026 is for you to make room for God to move in your life. Huwag puro ikaw. Let God move in your life. And for God to move in your life, you make room. What is intimacy? Define natin, no? Ang intimacy, no? Intimacy, hindi lang siya yung knowledge about God, but intimacy, 'di ba? Intimate, 'di ba? Ibig sabihin ng intimate is your deep relationship with God. 'Di ba? Pwedeng ano, no? Kabisado mo yung 'di ba kahit mayabang ka, 'di ba? Hindi ka tumitingin sa lyrics sa TV kapag ano eh, kapag nagpe-praise and worship ng Sunday, 'di ba? Nakapikit ka all throughout, eh. 'Di ba? Maangas. 'Di ba? Pwedeng alam mo 'yon, 'di ba? Yung mga lyrics or mga worship songs, 'di ba, na nila-line up every Sunday, 'di ba? Or alam mo yung mga Bible verse, 'di ba, na pinipreach ng mga preacher or kada life group or mga Christian terms, mga theopneustos, mga ganun, 'di ba? Or pwede mong alam yung mga Greek words, 'di ba? Hindi ibig sabihin nun na intimate ka kay Lord, nakakabisado mo lahat ng lyrics ng songs, Christian songs, ng Bible verses, 'di ba, mga terms sa Bible. Hindi meaning na na-intimate ka kay Lord, 'di ba? For example, alam mo yung kabisado mo yung kung kailan birthday ni mama mo. 'Di ba, favorite food niya, favorite color, favorite number sa electric pan, 'di ba? Pero hindi mo naman siya kinakausap, 'di ba? You just know her but you're not intimate with your mom. 'Di ba? Same with Jesus, no? Possible na kilala natin siya. 'Di ba? But we do not have an intimate and genuine relationship with him. 'Di ba? Sabi sa Psalm 63 verse 1, ayan. Oh God, you are my God. Earnestly I seek you, my soul thirsts for you. Hindi ito prayer ng ano no, ng taong religious, pero ito yung prayer ng taong uhaw na uhaw sa presensya ng Diyos. No, sabi doon, I earnestly seek you and my soul thirsts for you. Masabing thirst, no, hindi titigil until ma-quench yung thirst, no, or talagang makainom, 'di ba? Ganun yung feeling, 'di ba? No? So, why mastering this basic is important? Bakit kailangan natin ma-master yung going back to our secret place? Number one, no, because intimacy is the foundation. Okay? Intimacy is the foundation, no? Again, sa mga building, okay, 'di ba yung Burj Khalifa na lang example. Okay? One of the tallest towers in the world. Okay? At ang pinakamahal na engineer na nirent nila is yung engineer for the foundation. Because they know na kapag mali yung foundation or mali yung pagkakalatag ng foundation or parang bara-bara yung pagkakalagay ng foundation, hindi magiging stable or sturdy yung building. Okay? Babagsak, tutumba, maraming casualty. 'Di ba? So, parang ganito siya, no? Um, um, lagi kang active. Okay, sa church activities natin. 'Di ba? Nagvo-volunteer ka pa nga, and that's good. But if it's
partner without intimacy, it's partnered without intimacy, that is empty works. No? That is empty works. Kapag perfect attendance ka sa ministry, okay, pero, okay, wala ka namang intimacy kay Lord, that will result into what? Burnout. Kuya, bakit ganun? Parang pagod na pagod ako sa pagsaserve. Di ba? Lagi namin sinasabi ni Ate Ann Mono na parang ang life group ay rest namin. Di ba? Nakakapahinga kami sa life group. Ang ministry ay rest namin. Though we serve the Lord, pero nakakapahinga kami. Kaya we know, di ba, yung mga taong nakakaranas ng burnout. Iba yung exhaustion. Yes, you will be physically exhausted. Di ba? For example, sila Victor, di ba may hinahabol na bata. Buti na nga lang, maliit-liit pa yung church natin. Kasi kung malaki yan, di ba? 3 kilometers. Di ba? Yung 6,000 steps, di ba ma-accomplish ni Victor yan in a day. Di ba? Wala pang in a day, 3 hours pa lang. Di ba? So, tayo, no, as a disciple of the Lord, di ba, if we will be continuing our Christian life without intimacy, naka-survival mode ka lang. Hindi ka existing mode. Di ba? No? So, hindi mo masisimulan ang 2026 ng strong by doing more. Masisimulan mo ang 2026 ng strong if you start strong in terms of your relationship with Jesus. Kuya, feeling ko kasi close kami ni Jesus kapag ang dami kong ginagawa sa Kanya. Yung marami mong activity na ginawa kay Jesus, yun dapat ang result mo because of your intimacy with the Lord. Hindi nagre-result yung activities ng intimacy kay Lord. Yun yung result ng intimacy mo kay Lord. Yung pag-obey mo sa Kanya. No? At hindi yung opposite. Amen? No? So, intimacy is the foundation. Number 2, everything flows from intimacy. Malapit na ako matapos, mga 11:30. Yan, binilisan ko na. Okay? Everything flows from intimacy. No? Yung pagsunod mo kay Lord. Okay? For example, may nakita kang random stranger sa labas. Sabi sa'yo ng lalaki, "Boy, bili mo akong kanin. 2 balot." Magtataka ka, di ba? Lo, ba't mo ko inutusan? Di mo kita kilala. Di ba? Tawag mo sa akin, boy. Di ba? Ayoko nun. Di ba? Pero, nung inutusan ka ni Ate Ann, Ramon, pwede ka mong bumili ng rice? 2. Susunod ka. Kasi kilala mo si Ate Ann. Tapos ang tawag niya sa'yo, Ramon. Diba? Pero si Paul yung kausap niya. Diba? Ramon, bili ka ng rice. Pero si Paul yung kausap. Okay? Susunod ka. Diba? Kasi kilala mo si Ate Ann. Just like us, no? When we know Jesus and what He can do in our lives, okay, we will be obeying. Diba? Ang ganda ng twist, no? Amen. Thank you, Ate Pam. Na-appreciate mo. Okay? You will be obeying Jesus. Okay? Next, Ate Ann, hirap na hirap akong hirap na hirap akong umalis dito sa current sin ko or sa secret sin ko or sa paulit-ulit sa anong tawag doon? Habitual sin ko. Okay? Alam mo ba na ang holiness and righteousness, okay, can be achieved again. Okay? But sinabi kong again, kasi when you accepted Jesus, okay, talagang you are cleansed, you are really sanctified, no, and you already received holiness and righteousness, no. So kung nasubsob ka at nadapa ka, ngayon binibigyan ka ni Lord ng new chance and grace, di ba, for you to receive holiness and righteousness. Paano yun, kuya? From intimacy din. And of course, no, hindi pwede yung, kuya, masusubsob ako ulit mga bandang March. Pero maging intimate ako ulit, di ba? Hindi. You maintain that intimacy so that you will maintain the holiness. Be consistent in intimacy. I tell you, you will be consistent in terms of your holiness and in righteousness. Next, power. Okay? Yung power, it flows from intimacy as well. Di ba? Yung mama mo may sakit, di ba? Yung mama mo may sakit, di ba? Natatakot ka, kuya. Pwede
pwede ba kitang tawagan tapos pag-pray mo si mama mo? Ay, si mama mo. Si mama ko. Nandun na ako. Wait, reset. Kuya, pwede ba kitang tawagan pag-pray mo si mama ko? Yan, tama na. So, hindi mo na ako kailangan tawagan, be, para ipag-pray si mama mo. 'Di ba? God already gave you the power and authority. 'Di ba? And wag kang matakot, 'di ba? If you have been discouraged, 'di ba, be intimate with Jesus again. And God will really no, give you power to drive out demons, to heal the sick. 'Di ba? And to really declare life to people na mga kasalamuha mo. Okay? So, if you're aiming for change this 2026, hindi yan magsisimula. Okay, saan? Sa pagpo-post mo ng New Year's resolution, okay? Or yung hina-hashtag mo, hashtag akin ang 2026, di ba? Eh di sa'yo na, di ba? Hindi yan magsisimula doon, but magsisimula siya saan? Sa intimacy mo with the Lord. Okay? Number 3, intimacy protects your heart. Yan. Intimacy. Pahingi ng August. Sige, okay. Kanina yung ibang month, i-chat nyo na lang, ibibigay ko sa inyo. Okay? Intimacy protects your heart. Sa mundo ngayon, no, ang daming taong mabilis ma-offend. Okay? Hindi mo lang inalok ng kanin, Ben, na-offend. Okay, hindi mo lang pinansin sa church kasi malabo nga yung mata mo di ba? Na-offend siya. Di ba mabilis mapagod? Pinabili mo lang ng Scotch tape sa baba. May elevator naman. Di ba? Napagod siya. Okay? Ang bilis mawalan ng passion. Bakit, Jane? Okay, ang bilis mawalan ng passion. Okay, may nasabi lang yung ka-workmate niya. Okay, kuya, di na ako papasok bukas. Diba bakit? Kasi finalo up ako ng boss ko eh. Bakit? Kasi may hindi ako napasang delivery. Eh, kasalanan mo naman pala eh. Diba? Tapos mawalan ka ng passion. Okay. Sino tong Connect Oppo CPH22159? Okay. So, sana ngayon, no, this 2026, okay, wag sana tayong mabilis ma-offend, wag tayong mabilis mapagod, wag tayong mabilis mawalan ng passion. Papaano yun? No? If we will be intimate with Jesus, di ba, magkakaroon ng hedge of protection ng ating mga puso. Kahit merong mga trials kang kinakaharap, kahit pagod na pagod na pagod na pagod ka na to the 10th power, okay, merong peace. Huwag mabilis sumakit ang likod. Oo nga, no? Sakit ng... Oo, tama. Mabilis na siya. Okay, kahit may pressure, okay, God will give you direction. Kahit marami kang weakness, okay, our God is a God of grace. You will be protected. Okay, your heart will be protected. Again, babalik tayo sa secret place. 'Di ba? It will be your safe place. Makukultivate doon yung protection. Amen? No, so, mabilis na lang tayo, no? Paano tayo makaka-build ng intimacy this 2026 and for the rest of our Christian journey. Number 1, daily prayer. Type mo nga dyan sa comment section, no? Comment section ba to? Chat box. Daily. Okay, daily. Yan, di sumusunod si Mami. Sabi ko lang daily. Sobra yung sa'yo. Okay? So, daily, no? Hindi kailangan mahaba, 'di ba? Grabe, gutom na yung kasama mo sa bahay, ikaw nagpi-pray ka pa din, 'di ba? 3 hours ka na nagpi-pray, 'di ba? Grabe. 'Di ba? Lubog na yung mata ng mga kasama mo sa bahay, 'di ba? Ikaw nagpi-pray ka pa din, be, 'di ba? It doesn't mean na lengthy yung prayer mo, ibig sabihin nun sincere, 'di ba? Okay lang na hindi masyadong mahaba, pero sincere. Again, the Lord or our Father in heaven who sees everything will reward you. Again, He sees everything, even your motives. 'Di ba? Hindi kailangan na English yung prayer. Kuya kasi idol ko si 'di ba? English yung prayer niya eh. Baka mamali pa yung mamali pa yung sinasabi mo, 'di ba? Lord, I praise you. You are nothing without me. Ah, mali-mali ka. 'Di ba? Na-offend pa si Lord. Okay? Hindi kailangan perfect. Hindi kailangan ng mga malalalim na words. Okay?
Kahit, Lord, pagod na ako. 'Di ba? I need you. I need your help. Bigyan mo po ako ng wisdom. 'Di ba? Kung papaano ako makausap, 'di ba? Pero this time with reverence dahil kausap natin si Lord. 'Di ba? Mas in-honor ni God yung sincerity ng prayer mo. 'Di ba? Over yung mga vocabulary. Amen. No, daily prayer, short but sincere. Amen. Number two, worship beyond songs. Okay, alam nyo ba na ang worship, okay, ay hindi siya about music. Di ba? Ang worship po, it is all about you surrendering and sacrificing something. Kung babalikan natin ang rule of first mention, okay, pag sinabi nating worship, it is, di ba, tinanong ko pa kay Ate Anyo ng mabilis, di ba? It is God asking Abraham to sacrifice and offer Isaac for the Lord. Yun yung pinakaunang worship na binanggit sa Bible. And tayo, kapag nag-worship tayo, no, it is not just us singing, but every time that we will be worshiping, we are surrendering and offering things for the Lord. Kaunting kaalaman, di ba? And talagang iyang kaunting kaalaman na yan, it will really go a long way. Okay? Kapag ikaw ay nagwo-worship, hindi ka lang kumakanta, hindi ka rin nagpa-perform. Sana huwag kang mag-perform every time you worship the Lord. It is you surrendering and offering to God. Pwede kang mag-worship sa trabaho, pwede kang mag-worship sa bahay, pwede kang mag-worship ng walang music, kahit wala ka sa tono, okay lang yan. 'Di ba? Mahal ka pa rin ni Lord, 'di ba? Kahit wala ka sa tono, 'di ba? Mahal ka niya, 'di ba? Don't worry. 'Di ba? Worship is choosing God over distractions. Worship is you surrendering to God. Worship is you offering something to God. Okay? Number 3, Word of God. Word of God. No, hindi ka magbabasa ng Bible, 'di ba? Bumili ka ng magandang notebook, 'di ba? Ang ganda ng collection mo ng mga highlighter, tsaka mga ballpen, 'di ba? Para may mapang post ka sa Instagram, 'di ba? 2026, 'di ba? Here I come. Tapos nag-ano ka, no? Picture ka ng notebook, 'di ba? Bible, 'di ba? Mga highlighter. Pero ano lang 'yan hanggang ano lang January 7 lang 'yan. Tingnan mo sa February, 'di ba? Jowang-jowa ka na naman, 'di ba? Ay, sorry. Sorry, sobrang talim. Okay, sorry. Okay. So, sana no, yung word of God, 'di ba, hindi siya para sa public applause, katulad ng ginagawa ng mga Pharisee. Yung word of God for it to be transformed. Hindi lang para matuto ka or ma-inform ka lang, no? But for you to be transformed. Hindi lang siya pang IG story, hindi lang siya para maging verse of the day. Hala, nag-notify yung ano ba 'yun? Ano bang app 'yun? Basta, 'di ba? Nag-notify yung ito daw yung verse of the day ko. Grabe si Lord, 'di ba? Wag doon, 'di ba? Mag-base ka sa devotion mo. Wag lang doon. Okay? So, babasahin mo yung word ni Lord so that you will have direction. 'Di ba? Babasahin mo yung word ni Lord so that you will hear God's voice. 'Di ba? Babasahin mo yung word ni Lord so that you will be changed, you will be transformed. 'Di ba? At hindi nangyayari ang transformation or ang change overnight. 'Di ba? Kuya, grabe, binasa ko siya ng January 1. Feeling ko ano na ako, ready na ako for 2026. Hindi, araw-araw mo pa rin siya babasahin. Okay? Hindi yung word ni Lord sa'yo ng January 1 hanggang December 31 na yan ng 2026. Hindi po. You will ask the Lord, Lord, anong gusto mong baguhin sa akin today? You will ask the Lord, Lord, saan mo ako gusto pumunta? Lord, ano yung mga gagawin ko today? Lord, ano yung mga emotions na dapat kong isurrender? Lord, ano yung mga habits na dapat kong tanggalin? Lord, ano yung mga commands mo sa akin today? Yan yung makakayang ibigay sa'yo ni Lord through the Word of God. Not for information, hindi para may mapang post ka sa notes, 'di ba, sa Messenger, tapos magpi-PM sa yung crush mo. Wow, nagbabasa ka pa ng Bible. Wow. Hindi po. But for you to be transformed. Amen. No? Amen.
No? So, this 2026, okay, God is not calling you to do more ministries, more activities for Him. 'Di ba? This 2026, hindi niya sinabi na kulang yung usher ministry, 'di ba? Mag-worship team ka din, 'di ba? Or mag-audio tech ka, 'di ba? Pwede din naman pag mag-audio tech. Na joke lang. Okay? Or ano no, every Saturday, grabe, you spend your time, 'di ba, sharing the gospel, 'di ba, from 6 a.m. to 6 p.m. Hindi po. Okay? Hindi po yung calling sa atin ni Lord this 2026. Ang calling sa atin ni Lord this 2026 is for you to be intimate with Him. For you to come closer to God this 2026. Huwag mo sanang hayaan na palampasin mo ang opportunity na binigay sa ni Lord this 2026 to have a reset. For you to return. For you to rekindle your fire. Kasi alam ko tupok na tupok yung apoy mo nung 2025 sa sobrang daming problemang kinaharap mo nung 2025. Pag humaharap ka sa salamin, 'di ba? Grabe, problema. Hindi, joke lang. Okay, ang dami mong kinaharap na problema nung 2025. Ang dami mong downfall, ang dami mong shortcomings. Nakita ni Lord 'yan. Sabi dito sa verse, and our God who sees everything. Lahat ng pinag-pray mo, lahat ng iniyak mo, nakita ni Lord. Lahat ng struggle mo, lahat ng burnouts mo, nakita ni Lord. Lahat ng mga moments na nararatel ka, lahat ng moments na talagang feeling mo mag-isa ka, lahat ng moments na may ginagawa ka na hindi na-acknowledge ng tao sa paligid mo, nakita yan ni Lord. And this 2026, no? This 2026, ang sabi ni Lord, nak, let's do things together this 2026. You invite me in your life. You make room and I will move. I'm giving you 2026 as a reset, as a return, and for you to be rekindled. Dati, yung pagmamahal mo sa tao, 2% lang. 'Di ba? Kapag may mga nabanggit na siyang words or may mga naranasan ka na ng mga bagay na disappointing, mawawala yung pagmamahal mo sa tao. But this 2026, God will teach you to love again. God will teach you to trust again. God will teach you to have a fire for His people and for Him personally. Sabi dun sa Revelations 2:4, you have forsaken the love you had at first. But ang good news po, no, pwede kang bumalik. Actually, nakita ni Lord kung gaano katigas yung ulo mo noong 2025. Binigyan ka na ng atean para pumukpok sa'yo. Binigyan ka na ng life group, binigyan ka na ng Sunday service, binigyan ka na ng Rev 80. Binigyan ka na ng Word of God. Andyan na si Lord, andyan na si Holy Spirit, andyan na si Father. Pero matigas pa rin yung ulo mo. Don't worry, this 2026, God is calling you to go back. May mga decisions ka noong 2025 na talagang hindi mo pinag-iisipan or even pinag-pray. This 2026, wag mo sanang hayaan na may mga decisions in life ka na hindi mo pinag-isipan at hindi pinag-pray or kinonsult sa godly authority. Andyan yung mentor mo, may accountability partner ka. Sana this 2026, sorry for the word, wag ka nang gumawa ng foolish decisions. Foolish, ibig sabihin, hindi pinag-isipan, hindi pinag-pray, hindi kinonsult. Mag-isa mo lang siyang pinagdesisyonan because of your emotions, di ba? Dahil, kuya kasi gusto ko eh, di ba? Sige, gusto mo yan, di ba, masusubsob ka. Gusto mo yan, di ba, madadapa ka. Gusto mo yan, di ba, hurt may come. But this 2026, di ba, before we decide, we pray. Before we decide, tatanungin natin si Lord, Lord, is this thing glorifying to you? Or pang sarili ko lang to?
Lord, good ba to? Hindi, nak, ito yung best for you. Marami kasi tayong bagay na nakikita na good for us, pero ang dami pa palang ino-offer ni Lord na best para sa atin. No, sana bigyan tayo ng mata ni Lord at ng sensitivity ni Lord to discern what is good and what is best, what is godly and what is worldly, what is fleshly and what is good for our spirit. Amen. God is giving you a brand new chance this 2026. Huwag mong hayaan, huwag mong palampasin. Pakiusap lang. Amen? No? This 2026, we'll be choosing our secret place. We'll be choosing intimacy over public activity. Amen? No? And lahat po tayo ngayon na I'll be inviting everyone to close their eyes and talagang tayo po ay mananalangin, no? Maybe nung 2025, no, you have made many decisions na talagang hindi ka lugod-lugod sa mata ng Panginoon. If for a few minutes, no, or for a few seconds, no, bigyan kita ng opportunity. Na bigyan ng yung sarili mo to recall. I-recall mo ano yung mga decisions mo last year na talagang nag-cause sa'yo ng heartbreak. Nag-cause sa'yo ng talagang regrets. Ano yung mga decisions mo last year na talagang nakapagpabreak sa puso ni Lord? Ano yung mga naranasan mo last year na talagang gusto mo nang umayaw sa faith mo kay Lord? Sige, you declare to God right now, Lord, ayoko na ng ganun. You declare to God, this 2026, Lord, I'll be going back to my secret place to encounter you each and every day. Kung kaya mong maging specific kay Lord, now is the time sa mga bagay na ayaw mo nang balikan at ayaw mo nang ulitin this 2026. I'll give you time to talk to the Lord tonight and talagang makita yung 2026 as a new day. Pwede mong ilatag kay Lord, Lord, ito yung mga bagay na ayoko na. Lord, ito yung mga bagay na sana mabago na sa akin this 2026 through your grace and through your help. And Lord, I see 2026 as a brand new year and a brand new opportunity for me to be intimate with you, to have a genuine relationship with you. The Lord is listening. No, you can talk to God right now. Yes, Lord.
thank you, Panginoon, for hearing our prayer tonight. And tonight, Panginoon, we come back to you. We're going back to our secret place. Lord, patawarin mo kami kung minsan, God, or kadalasan ng 2025 ay busy kami at wala kaming oras para sa'yo. Mas marami pa kaming oras sa mga bagay dito sa mundo kaysa sa intimacy namin sa'yo. Lord, may you restore us, Panginoon. Give us fresh hunger para sa presensya mo. Give us hunger and thirst, Panginoon, para sa iyong word. Teach us, Panginoon, to seek you daily, to seek you sincerely, and to seek you humbly. Lord, tonight, makita namin ang secret place as a safe place. And we choose intimacy over public applause. We choose intimacy over activity. Lord, mahal ka namin. Excited kami, Panginoon, sa gagawin mo this 2026. And sa pagsik namin, Panginoon, we know, God, that you are a revealing God. At hindi kami madi-disappoint, Panginoon, every time that we will be seeking you. Beloved God, worship you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Yun, palakpakan natin sa Lord. Ibalik ko na kay Ate Ann. Go, Ate Ann. Yun, amen. Thank you so much, Kuya Jan. And yun, few reminders lang tayo. So this whole week, no, ito yung prayer focus or pinaka i-workout natin, no, for the whole week, no, back to the secret place, mastering intimacy with Jesus. So nabanggit naman na ni Kuya Jan paano yung intimacy with Jesus, word of God, prayer, worship, no. So kayo, paano ko ninyo i-champion yung consistency this week, no? Consistency sa devotion, no? Consistency sa prayer, no? And sa worship ninyo, no? So, this whole week, no, yan yung team natin, really champion it, no? You can update us, no, ano yung mga struggles, continue ng prayers, no? Or kayo din strategize, no? Find a place in your home, no, i-clear niyo yung table, or kaya during lunch ba, or ano yung consistent time din, no, sorry? Specific time, so para din ma-build sa inyo yung habit and even yung literally mastering intimacy with Jesus. So ako ginagawa ko pagising, actually, simula kagabi ng Sunday, nag-Monday ng madaling araw, naka-off, nilobat ko yung phone ko. Tapos hindi ko na siya china-charge. So, more on, pa nagkipag-communicate ako sa laptop, messenger sa laptop or sa tablet. Tapos, naka-ano na yun. So, ang conviction sa akin ni Lord is, naka-turn off talaga yung phone ko. So, kaya paggising ko, agad, devotion, word of God agad. No, so it's been from from January 1 nag-start siya. So, 'di ba yung Atomic Habits, no, 21 days for you to practice it. So, tayo 26 days, no. So, tayo parang desperate na tayo to build a habit, a lifestyle of literally putting God first, no. So, para pag pasok ng February, March, April, no, nakapag-establish ka na ng routine. Every morning, pagising mo, no, si Lord agad yung kausap mo, no. So, yan, back to the secret place tayo this week, no. Saan sa spot mo dyan sa bahay, sa kwarto, or sa ano yung mga playlist mo, ready mo na yung playlist mo. Kung need mo ng playlist, pwede namin kayo sendan. Amen? And also, no, dedicating tayo again sa buong January to seek the Lord, no, from January 5, no, to 30, no, January 30. We will end ng January 30 po. And take note po, January 17, we will have our physical seeking, no,
ang final na po is sa La Mesa Eco Park. So, Sabado po yan, January 17. Please, block nyo na yung schedule ninyo. No, so let's see you there, no, yung mga life groups din po ninyo, yung mga need na maipaalam, no, strategize ng biyahe. So La Mesa Eco Park po tayo sa January 17. Amen. So next po tayo is yan, types of fasting sa mga bago po, no, yung mga bagong naka-join sa ating Seek First, no, meron tayong different types of fasting. So, kung today sobrang struggle, sino yung nag-struggle today? Ako, ang fasting ko ay social media, no pork, and ano ba yung isa? No rice, no white rice. No, so, ang hirap po ng struggle. Struggle is real, pero ano po, yan po ang nature niyan sa umpisa. No, talagang deny your flesh, deny your cravings, deny your your crucify your flesh, no. So, kayo depende po diyan sa mga nagwo-work on site, yung mga nagwo-office, bumabiyahe. We highly discourage you na mag full fasting. Huwag kayong magpo-full fasting. So, yung may mga heavy work, bumabiyahe, talagang umaalis, wag po kayo magpo-full fasting. Please lang. No? So, yan, marami tayong kinds of fasting dyan. Give up items, pwede rin give up pork, give up sweets, or give up coffee. It's up to you po. Ano po conviction ni Lord sa inyo? Ang mahalaga po dyan, mapapanindigan po natin. And ang mahalaga po dyan is hindi tayo nag-diet, guys, ha? Hindi tayo nag-diet, pero we dedicated time talaga for the Lord. Amen? So, yun po, no? So, sasend ko rin po ito sa inyo. If may question kayo, you can approach your mentors. Iga-guide niya po kayo. Amen? So, also, every Monday po tayo ng buong January at 7 p.m. So, next week, see you po at 7 p.m. And, yon, another, po tayo, topic to discuss about what to master. Amen? And also, sa January 14 to 16 naman po is nights of breakthrough po ng ating simbahan. So, 7 p.m. din po yun. So, ito po may mga invited speaker, no, or si Rev Faty. Ito, church-wide or corporate gathering to talaga lahat. So, ako ay encourage yung mga panggabi, plan your schedule, which of the schedules kayo a-attend. No, ako I highly suggest yung pag January 16 kapag last day. Yun kasi yung anointing. So maganda din na mag-on-site kayo. So sa mga work from home or panggabi, pwede kayo mag 14-15 online. No, sa mga kayang bumiyahe, be there. Sa mga hindi, we trust you sa online na makapag-focus kayo. No, talagang makapag kayo. May replay din yan, no, para sa mga talaga unfortunate sa schedule, no, pero not miss this. Amen. So wala naman yan sa sa kung live ka ba nandoon, on-site ka ba or online ka doon. Ang pinakamahalaga diyan is talagang nag-penetrate sa iyo yung word. Amen. So yun lang, guys. See you. Happy seeking, no, continually, no. Bukas, day 2 pa lang tayo bukas, laban, no? So, I pray, no, maengkwentro nyo po ang ating Panginoon. But this week, all about flowing. Yung Psalms 139. No, we allow God, Lord, search me. My motives, my intention, my wounds, my bitterness. Sige, Lord, search me. Flow me. Know my anxious thoughts and point anything in me that offends you. Yun po yung natin this week. And of course, back to the secret place. Amen? Picture po tayo. If you can open your camera. Saan na yun? Ayun. Amen? Wow. In-anticipate ko na kaya no pork din ako. In-anticipate ko na Lord. Ayoko nang gumastos ng ng skincare.
Baka nasa ano lang talaga yan. So, yan, sige, amen. Picture tayo, and may habol pa ba? Naglag ka. Naglag ako. Naka-off ka. Ay, sorry. Yan. And, ala, nawala na naman. Ako na lang. Wait lang. Gaano yung camera ko? Ako na lang. Yan. Ako na lang, guys. 3, 2, 1, smile. Hold lang, hold. Wait lang, ha. Walang kikilos ng masama. Isa pa. 3, 2, 1, smile. Hold lang, guys. Yan, okay na yan. Pagod na ako. Ang cute ng mga youth. Ay, guys, isa pa distorted si Ronel. Last na, sorry. Ang galaw ko kasi. Hold lang, hold. Walang kikilos ng masama pag sabi kong hold, ha. 3, 2, 1, hold lang. Sige, okay na yan. Sige guys, Gulo-gulo thank niya. you. Good night. Happy seeking. Bye-bye. Happy seeking, guys. Give up mo na siya. Give up mo na siya. Tira mo na ng playlist mo. Sana. Bye guys.